May kwento ako. Isa akong lalaki at gusto kong i-share ang kakaiba. May pagka-Halloween edition na intimate love and fantasy ko. I am from the province of Bicol. Kahit naman sa Bicol ay uso din ang dating app. And there is one time na may nakilala akong girl sa dating app na nakipag-meet up ako. Oo naman. Siyempre. Ang habol ko lang talaga ay someone na makaka-hook up. At siya yung nagustuhan ko dahil gusto ko yung straight to the point ang usapan. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang getting to know each other. May dala akong car at sinundo ko siya sa meeting place namin. 10:00 ng gabi. Dinala ko siya sa lugar na tahimik at walang katao-tao. Doon ko siya napagmasdan ng husto. Makinis, maputi siya, at gandang-ganda ako sa kanya. Na-mesmerize kumbaga. Walang hiya-hiya at agad ko siyang niyapos. Nasa likod kami ng aking kotse at doon kami nagtukaan at nagtanggal ng aming kasuotan. Sa itaas na parte lamang. May itaas na parte, may babang parte. Ay, walang sali-salita pero bukang-buka ang aming mga bibig para magmukbangan. Mouth to mouth, tongue to tongue. Baka may lalamunan pa. Grabe na yun. At talaga namang ang ganda ng kurba ng kanyang katawan. Ang sarap pagmasdan, kaya naman may pagpisil pa ako sa kanyang bewang. Na siya namang si ate sabay kagat sa aking leeg. Arf! Grabe naman, nangangagat. Medyo may gigil. Grabe. Hindi naman kami all the way. Pero grabe yung naramdaman kong sensasyon. Sensasyon. Pero yun na nga. Ayoko nang may mangyari pa more than that. Kumbaga sa kalsada, iniwasan kong mahulog sa butas na malalim. Dahil baka may sumabog na hindi dapat sumabog. Sa bagay. Kung ikaw nga naman, diba, madaanan mo, kuyang driver, yung malalim na butas. Baka may sumabog. Yung gulong, diba? Yung gulong. Pagkatapos ng aming kuwiki-mukbangan, nagpaka-gentleman naman ako sa kanya. At nag-offer ako na ihatid siya. Kaya naman sa may di kalayuan, bumaba na siya ng kotse. Dahil maghahating gabi na yon. Itinodo ko pa ang bright na ilaw ng headlight para sa dadaanan niya. Pero alam mo yun, parang medyo alanganin yung gusto niyang lugar na pagbabaan. After a few days, chinek ko pa siya sa dating app. Nawala na siya sa dating app. Baka siguro nag-deactivate. Tapos, hindi na mawala sa isip ko si ate. Minsan na nagdadrive ako ng tanghali, dinaanan ko yung lugar kung saan ko siya inihatid. Wala namang bahay na malapit.
talahiban lang at matataas na puno ang nandoon. At sa dinami-dami ng pwedeng pagbabaan ng hating gabi, bakit doon pa? Grabe yung may pag... Ay. Biglang tumaas ang balahibo ko. Napatanong ako sa sarili ko, sino yun? Sino yung nakamomol ko? At hindi naman ako nananaginip. At hindi ito basta-bastang guni-guni. Nag-iwan pa nga siya sa akin ng marka sa aking leeg. Dahil yung kagat niya sa akin ay nagkaroon pa ng pasa. Nangingitim pa. Nangingitim. Isa ba siyang totoong tao o elemento na nagkatawang tao? Kaya simula nun ay itinigil ko na ang paghahanap ng ka-hook up sa dating app. Ay! My God! My God! My God! My God! My God! Wag ganon! Wag mananakot ng mga valak-valak na itsura, ha? Grabe. Buti na lang talaga. Nasa ere pa naman ako. Ay nako, and that's our MILF My Intimate Love and Fantasy Halloween Edition na pinamagatang, wag mo nang uulitin yon. Ang talahiban kapag tinabasan, wala ka nang matataguan. Ay, grabe! Kinalabutan ba kayo doon? Kayo mag-ingat kayo, ha? Kayong mahilig sa mga, alam mo yon, yung mga kakaibang experience. Tsaka gusto ko lang din malaman, no, ano kaya yung nangyari doon sa kagat sa leeg ni Kuya? Meron bang marka hanggang ngayon o parang pasa lang na, alam mo yun, natanggal at nawala rin naman, 'di ba? Well, kasi bes, sabi mo nga nangyari ito sa setting kung saan ikaw ay nasa probinsya. Well, alam mo, ikaw na nakikinig ngayon, meron ka bang mga supernatural na experiences sa probinsya? Kasi ako, talaga, personally, meron talaga. Sa probinsya namin sa Negros Occidental, sa Talangnan, Isyo, Kawayan. Well, best, alam mo yung nakadaan ako sa isang kalsada, malawak na kalsada. Mga paano yun medyo pa alas 6 pa lang ng gabi. Tapos may nadaanan ako na magkasalubong na puno, nakaganon. So, sa kalsada may magkasalubong na puno. So, dadaanan mo siya parang naka-arco. Oo, yung puno. Tapos, habang nandun ako sa ilalim ng puno, may nakita ko yung mga bumababa mula sa puno. May bumababa na parang, alam mo yung may konting liyab na papunta na sa abo. Alam mo yung feeling na yung may nanigarilyo, bes, tapos medyo may konting liyab. Yung nag-orange, tapos mawawala. O, diba? Ang creepy talaga ng ganun. Nakakaloka yun. O kaya meron din isa pa, bes. Nung minsan nasa probinsya ako na may nakita ko talaga na lalaki na nakaputi. Puti yung pangtaas, long sleeve, tapos yung pambaba niya puti din. Puting-puti siya, parang akala mo may pupuntahan na na singing contest senior on the pang grand finals yung itsurahan niya. Ganon. Tapos bes nandun lang siya nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang tataas ng talahiban. Walang kabahay-bahay sa paligid niya. Ay, sabi ng kuya ko, since si kuya ko ay nakakakita ng mga ganyan, supernatural phenomenon, sabi niya hindi daw tao yon. So, alam mo, somehow naniniwala ako na maaaring may posibilidad na sinasabi mo kung ito ba ay isang tao o elemento na nagkatawang tao. Bakit? Pero, in fairness, meron talaga kayong nangyaring touch to touch talaga. Face to face, mouth to mouth, tongue to tongue. O, diba? Kaya ikaw, bes, kung sabi mo nga hindi mo na uulitin yung mga ganong ganap, 'di ba? Hindi ka na nag-dating app right after that. Well, lesson for you na bes, alam mo may mga bagay na ang sarap sanang
maranasan, pero alam mo naman na medyo dapat ay bigyan mo yung sarili mo ng benefit of the doubt na ito ba ay safe, ito ba ay kumbaga makakawala ba ako dito ng buhay, 'di ba? O lesson for you, kilalanin ng tao bago magkahawakan, bago magkamayan, bago magkahimasan, bago magtukaan o bago magmukbangan. Well, kasi bas hindi lang supernatural phenomenon ang pwedeng mga mangyari. Like for example, pwede kang makakuha ng sakit. O kaya naman, bes, wag naman sana, baka maaaring kriminal yung kasama mo sa kalagitnaan ng madilim na lugar, madaling araw na walang katao-tao. O 'di ba? Baka may mangyaring hindi maganda sa iyo. At ayaw natin 'yon. Ayan, kaya paalala ito para sa mga kuya ko na mahilig sa mga kakaibang karanasan. Ay, tandaan, walang mali siya sa pagpapantasya. Pero kailangan lagi kang mag-ingat, kuya, magbaon ng proteksyon. Proteksyon. Bawang, samahan mo na ng kapote. Self-defense, marami, bes. Alcohol, tissue. At kung ano-ano pa, ha? Yes, the best.